Hello mga lods, ayan tapos na yung ating apple slice today. Ito ay ating ida-dry, gawin natin dry apple. Pwede siya gawing candy, pwede gawing sa apple pie, cake, o kung ano-ano pa yung dessert na gagawin ninyo sa apple recipe. Ito naman ginagawa ko ngayon ay ang pagda-dry ng na-harvest ko na apple. Medyo marami din, siguro nasa 5 kilos yung hindi pa nakain. Kaya ayan, tininggalan natin ng buto. Yun lang ang kinuha natin, pero yung balat retain pa rin siya. Kasi yun ang nagpapapreserve na hindi masira kaagad yung ating apple. Pagkatapos natin i-dry, ilagay natin sa freezer o refrigerator na kung ano yung lulutuin mo, kukuha ka na lang. Kaya ipapak natin ito for the whole winter na mayroon tayong makukuha at baka aabot pa ng spring. Kaya kung mayroon kayong mga prutas dyan na pwedeng gawing candy, huwag niyong itapon. Gawa ng paraan para makakain tayo. Ayan, kasi sa panahon ngayon, sobrang mahal na talaga. Kaya ito ang traditional drying of any fruits. Yan, i-slice mo lang ng manipis. Of course, tanggalin yung mga buto at saka yung mga sira. Huwag niyong isama. Kasi yung iba, pag nagkikandy, pati sira, no, tapo na yung sira. Huwag niyong isama sa paggawa ninyo or preserving fruits. So, tanggalin nyo yung mga hindi na pwede magamit. Kaya yan, ito clean up na ito. Wala na yung mga sira. Yung, tinapon na natin yon sa ecological trash natin. Para pag dating ng spring, pwede natin ilagay doon ang mga ecological trash natin. Yung balat ng saging, balat ng prutas, tsaka balat ng mga carrots, ayan, balat ng patatas. Yan, itong apple naman, hindi ko na siya binalatan kasi yan ay nagpapapreserve ng apple natin. Ayan. And of course, mga lods, tingnan nyo naman yung mga seeds kinuha ko. Inipon ko kasi baka in the long way, in the future, may maghanap ng ganitong variety. At least mayroon akong seeds. Oh, diba? Just think of the future. I always think of the future. Tomorrow, what will be? Ayan, itong mga seeds na to, I just keep it. And somebody will ask, o kung mayroong iba gusto magkaroon ng prutas na ganito, at mayroon akong maibigay. O, diba mga kalos, mga friends, itong video na to, kung tingnan ninyo, panoorin nyo, talagang makukuha kayo ng aral at tips and process. Ito ang process sa ating drying apple, air dry. Ayan. Kasi wala man tayong sun dito sa Norway. Hindi kagaya dyan sa Pinas na mayroon tayong napakatingkad na araw. Dito talagang hinahabol namin ang araw dito sa Norway. Tingnan niyo mga lods. Isang butil ng apple, paglaki nito isang puno. Kasi ang isang puno ay isang butil lang ng buto. Kaya ito na yun ang abundant blessings ng isang buto ng apple. Yung isang buto ng apple ay magbunga ng hundreds o thousands of fruits. Kaya thankful tayo sa amazing nature ni Lord. Ayan, sa isang buto, ayan, ang dami ng apple. Ayan yung apple natin. Sa isang buto lang yan. Nanggagaling yan dito sa isang buto ng apple. Kaya amazing talaga yung nature. Yan, imagine yung isang buto ng apple ay nagbubunga ng thousands, hundreds. Kaya lahat ay makakakain. Mga ibon at tayo mga tao. Kaya dito sa isang apple na to, siguro nasa may 4 o 5 ang buto nito.